Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi ng Tuesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Jasim Makabando. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa umma. At hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'juran. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وصلوات الله وسلامه على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagpakilala sa banal na Quran bilang isang Panginoon na walang karapat-dapat sambahin. Walang hikmah o walang dahilan ng kaniyang paglikha sa atin maliban na lamang sa siya ay sambahin na Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong dapat gawin dito sa mundo maliban na lamang sa hingin natin ang kaniyang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ating paggawa sa mga bagay na kaniyang pinaluluguran, sa mga bagay na kaniyang iniutos, o sa mga bagay o pag-iwas sa mga bagay na kaniyang pinagbawal. Sa lahat ng panahon, lahat ng oras, kailangan ay sinusunod natin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Noong nakaraang linggo, nabanggit natin o nabigyan natin ng liwanag ang samaratu al-mudawama ala ta'a o yung mga bunga ng pagpaparati doon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sunod doon ay ang asbabul mudawama ala ta'a o yung mga dahilan ng ating pagparati doon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. O yung mga bagay na pwede nating gawin, pwede nating isagawa upang maitulak natin ang ating sarili doon sa mudawama o pagpaparati doon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makakatulong sa atin, makakatulak sa atin doon sa sinasabing mudawama. Taib. Ang pinakauna sa lahat o pinakaunang bibigyan natin ng liwanag na sinabi niya dito na min asbabi al-mudawama ala ta'a o kasama doon sa asbab o sabab
ng pagpaparati ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa pagsunod sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha. Ang pinakauna dito ay ma'rifatu samaratiha, o pagkilala doon sa mga samara o doon sa mga bunga nung pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakaunang makakatulong sa iyo doon sa pinakaulang makakapagtulak sa iyo doon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pagkilala doon sa mga shay na samara o magiging bunga ng pagsunod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lahat ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may bunga parehas doon sa ajer na makukuha mo sa kanyang hardin at dito sa mundo. Sa pamamagitan ng pagkilala dito ay may tutulak mo ang iyong sarili o mas maitutulak mo ang iyong sarili o mas matutulungan mo ang iyong sarili na gawin ito, ang mudawama o doon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kahit pa man, dahil din dito, matutulungan mo ang iyong sarili na kunin itong mudawama bilang isa sa iyong mga katangian upang makuha mo o mapabilang sa iyong katangian yung pagiging parating masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala, palagi nagsasala, palagi nag-aayuno, o kahit ano pa man dyan na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaniyang binigay na halimbawa dito is yung sabr. Yung sabr. May kinuwento siya dito na kwento ni Musa alayhi salam na may nagsabi sa kanya na kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Mag-focus tayo doon sa main point ng kwento. Sinabi kay Musa alayhi salam doon sa kwento na nabanggit sa banal na Quran, kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Paano ka magsasabar? Paano ka magsasabar doon sa shay na hindi mo alam? Hindi mo alam kung anong mapapala mo dito. Hindi mo alam yung fadl nito. O hindi mo alam yung makukuha mo dito kung magsasabar ka. So para mapadali sa iyo yung pagsasabar, kailangan mo muna makuha o kailangan mo muna malaman kung anong mapapala mo kung ikaw ay magsasabar. Baka mas maganda pa na hindi ka magsabar. Kasi may mga shay na hindi lahat ng shay ay nadadaan sa sabar. Kagaya na naman ng pagdepensa sa pamilya. So ganong sitwasyon, kailangan mo muna malaman, sabi dito, doon sa kaniyang halimbawa o doon sa main point ng kaniyang halimbawa na paano ka magsasabar doon sa shay na hindi mo alam. Bago ka muna magsabar, kailangan alam mo muna yung bunga nito. O sa pamamagitan ng pag-alam mo sa bunga ng sabar na ito ay mas matutulak mo ang iyong sarili doon sa sabar. Sinabi ni Sa'di rahimahullah ta'ala, kayfa tasbiru ala amrin ma ahatta bi batinihi wa zahirihi wa la alimta al-maqsuda minhu wa ma lahu. Sabi niya dito na paano ka magsasabar doon sa isang shay na hindi mo alam yung kaniyang hindi mo alam yung napapaloob dito at hindi mo rin alam kung ano yung hinalaman niya dito, panglabas at panloob. Wala alimta al-maqsuda minhu wa ma lahu. At hindi mo alam yung hikmah dito o yung wisdom dito kung bakit ka magsasabar. So, in order for us, para maitulak natin yung sarili natin doon sa pagsasabar, kagaya ng halimbawa niya dito, kailangan alamin muna natin kung paano o bakit tayo magsasabar. Ano ang mapapala natin doon sa pagsasabar natin. At iba pa dito, nabanggit din natin yung mga samara. Nabanggit natin nung unang pagtitipon natin yung mga samara, kagaya na ng ziyadatul iman, isa sa bunga ng mudawama ala ta'a, pagpaparati doon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ziyadatul iman, ito ay nagdadagdag ng pananampalataya ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, al-bu'du anil ghafla, o paglayo doon sa ghafla o pagkalimot, dahil kung parati mong ginagawa yung isang shay, kagaya na lamang ng sala, pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay napapalayo ka doon sa pagkalimot. Pangatlo is sababun najah fi syada'id, isa siyang dahilan ng iyong pagtatagumpay doon sa mga sitwasyon ng iyong buhay kung saan ikaw ay nahihirapan.
Pang-apat na samara na nabanggit natin last week is sabatul ajri 'inda al-ajiz, o yung pagka-secure mo doon sa ajr o doon sa gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibibigay sa iyo 'inda al-ajiz kapag dumating ka doon sa sitwasyon na hindi mo kaya itong itayaw, kagaya na lamang ng ikaw ay nagkasakit o ikaw ay musafir, naglalakbay. Kasama rin sa nabanggit natin is hiya sababu li husnil khatimah. Ito ay isa sa mga dahilan ng husnul khatimah o magandang katapusan o magandang kamatayan. At ang pinakahuling nabanggit natin ni anna sababun limahwi adh-dhunub. Sa pamamagitan ng mudawama ala ta'a, parati pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay napupunas nito yung ating mga kasalanan. Kagaya ng binanggit natin na hadith na baina as-salawat, o doon sa pagitan ng mga sambayang o pagdarasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay pinupunas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kasalanan natin. Ayan, sa pamamagitan ng ating pagkilala sa mga samarat na yan o mga bunga, at kasama itong binanggit natin na bagong halimbawa, is mas maitutulak natin ang ating sarili doon sa mudawama o pagpaparati na pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagaya na lamang ng kunyari, gusto mo maging mudawim ka doon sa pagsasala ng Fajr o pagsasambayan ng raka'atan qabla Fajr. Alamin mo muna kung anong mapapala mo doon sa pagsasambayang na nawafil doon sa 2 rakaat bago yung Fajr. Sa pamamagitan nito, mas maitutulak mo yung sarili sa paggawa nito. At sa iba pang mga gawain, kagaya ng pagsasom. Kasama sa pagutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagsasom mo sa pag-aayuno, ay is binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mapapala mo dito. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na iniutos sa inyo ang pag-aayuno upang kayo ay matakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala o madagdagan ang iyong takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayan ang una na makakatulong sa iyo doon sa mudawama. Kumbaga, kung gusto mo ng mudawama doon sa isang shay, kailangan alamin mo muna kung anong mapapala mo, para maitulak mo yung sarili doon sa isang shay na iyong hinahangad na pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa dito, na makakapagtulak sa iyo o makakatulong sa iyo doon sa mudawama. O kumbaga, kung gusto mo na mudawama doon sa isang shay, ang pangalawa makakatulong sa iyo is yung al-khawfu min su'i al-khatimah, o yung takot doon sa masamang katapusan. O pagtakot doon sa baka ikaw ay madatnan ng kamatayan na hindi nalulugod sa iyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito may binigay na halimbawa na kung paano, kumbaga, pinapaliwanag dito yung takot ng mga salaf doon sa al-khatimah, o baka sila ay, yung takot nila na baka sila ay madatnan ng kamatayan na sila ay wala sa kanila yung iman o wala sa kanila yung kaluhuran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan nagtulak sa kanila doon sa kanilang pagiging mudawim ala ta'a o pagpaparati sa pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, فالخواتيم ميراث السوابق وكل ذلك سبق في الكتاب السابق ومن هنا كان يشتد خوف السلف ومن سوء الخاتمة ومنهم من كان يقلق من ذكر الله من ذكر السوابق وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون ماذا يختم لنا. Dito sinabi niya dito na pinapaliwanag niya dito yung al-khatim at saka yung takot ng salafus salih doon sa al-khatim o doon sa masamang katapusan o baka madatnan ng kamatayan na hindi na wala yung kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinasabi niya dito na wal khawatimu miratu as-sawabiq. Yung mga katapusan is bunga ng mga nauna. To explain it, kung ano yung mga nauna, kung ano yung nauna sa atin na mga gawain natin, ay hindi yung doon tayo magtatapos. Kung tayo dinadalas natin yung paglabag sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh walang duda na doon tayo magtatapos doon sa pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu dhalika sabaqa fil kitab as-sabiq wa min huna kana yashtaddu khawfu salafi min su'il khatimati wa minhum man kana yaqulaqu an min dhikri as-sawabiq. At dahil dito, na dahil nga doon sa
nakadepende sa ginagawa mo ngayon o doon sa mga nauna mong gawain, yung future mo o yung kakatapusan mo, naging sign ito upang matakot ang mga salafus salih doon sa su'ul khatimah. Na baka sila ay madatnan ng kamatayan na hindi nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kasama sa kanila yung mga taong nalulungkot o uh, kumbaga iniisip nila ang shay na ito na baka hindi sila baka abutan sila ng kamatayan na hindi nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya naitulak nila ang kanilang sarili doon sa mudawama. Doon sa mudawama ala ta'a o doon sa parating pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya pa dito na bima yuktamu lana, sinasabi ng mga ano na yon, yung mga salafus salih na yon na may takot doon sa su'ul khatimah, na sinasabi nila sa kanilang sarili na bima yuktamu lana, ano na lang ang kakatapusan sa atin. Husn nila yon o kalungkutan nila yon o pangamba nila yon sa su'ul khatimah o takot nila sa su'ul khatimah na baka sila ay madatnan ng kamatayan o katapusan na hindi nalulugod sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya pa dito na Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, kana yashtaddu qalaquhu min as-sawabiq wal khawatim, fakana yabqi wa yaqul akhafu an akuna fi ummi al-kitab shaqiyya, wa yabqi wa yaqul akhafu an aslaba al-iman 'inda al-maut. Sinabi niya dito na si Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, yashtaddu qalaquhu o labis yung kaniyang pag-aalala doon sa kaniyang mga nagawa na mga nauna. Doon sa sawabik, doon, mga nauna, wal khawatim, at saka doon sa kaniyang hantungan o doon kung saan siya darat na ng kamatayan, doon ba sa panahon na nalulugod sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay gumagawa ng kalugod-lugod para sa Allah subhanahu wa ta'ala, o doon ba sa mga hindi kinaluluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala? Fakana yabkay wa yaqul, umiiyak si Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, kanya sinasabi, in akhafu an akuna min ummi al-kitabi shaqiyya, wa yabki wa yaqul akhafu an aslaba al-iman 'inda al-maut. Ako ay natatakot, sabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, na baka ako ay mawalan ng iman o mahiwalay sa akin yung pananampalataya ko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na ako ay dadatnan ng kamatayan. At sinabi niya pa dito, sinabi rin na si Wakana Malik bin Dinar. Si Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, sinabi niya dito na yaqumu tula laylihi qabidan ala lihyati wa yaqulu ya rabbi qad alimta sakin al-jannati min sakin an-nar fa fi ayyi ad-daraini manzilu rabbik, manzilu malikin. Dito pinapaliwanag niya dito yung pangamba na mga nauna sa atin doon sa su'al khatimah, na dapat maging kumbaga role model sa atin, na lagyan natin ng takot sa su'ul khatimah ang ating sarili upang maitulak natin ang ating sarili doon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال سهل التستري رحمه الله تعالى خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة، وهم الذين وصفهم الله إن قال والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Sinabi niya dito na yung mga siddiqin ay natatakot doon sa su'al khatimah, doon sa kanilang bawat hakbang, bawat kilos nila ay kinakatakutan nila na baka sila ay madatnan ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kanilang mga gawain. Lidhalika, tinutulok nila ang kanilang sarili doon sa mudawama o doon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya pa dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iski ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may takot na baka may pangamba na baka siya ay madatnan ng kamatayan na hindi nalulugod sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala.
hanggang sa naging isa sa kaniyang katuruan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadith na ito, uh, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yata'awad o humihingi ng proteksyon ba'da tashahhud al-akhir, doon sa panghuling tashahud niya sa kaniyang pagpapare o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdarasal. Nag-isa doon sa kanyang katuruan o nag-isa sa kanyang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yata'awad o nang humihingi ng proteksyon doon sa pagkatapos ng kaniyang tashahud doon sa katapusan ng kaniyang sambayang. Sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min adabin nar wa adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarril fitnatil masih ad-dajjal. Dahil sa takot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miski pa man siya ay propeta, pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao bilang isang hudiyat ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na Panginoon. Kahit pa man ganoon, ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may takot sa su'ul khatimah, na baka siya ay nangangamba siya na baka siya ay madatnan ng kamatayan na hindi nalulugos sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ang next dito ay ang al-bi'atu as-salihah. Al-bi'atu as-salihah. Ito ay ang magandang environment o napapalibot ka doon sa magandang environment. Of course, ang binabanggit natin dito is na doon ka sa environment na parating inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Parehas kung ito ay pagsasambayang, doon ka sa mga taong madami nagsasambayang o nagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinoprotektahan nila ang kanilang dasal sa Allah subhanahu wa ta'ala, malayo sila doon sa mga paninilang o paggawa ng lahat ng bagay na hindi kinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagiging doon sa circle ng mga magagandang kaibigan o pamilya mo, maging tatay, nanay, anak, nandoon ka sa mabuting circle na kung saan yung nakapalibot sa iyo is puno ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, dhikrullah, kagaya ng pagbabasa sa Quran o kung ano pa man dyan, talabul ilm. Kung ikaw man ay nasa lugar na doon kinukuha yung kaalaman, is makakatulong sa iyo ito upang maitulak mo ang iyong sarili doon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makakatulong ito sa iyo upang maitulak mo ang iyong sarili doon sa mudawama o pagpaparati na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil pwede ka mapabilang sa kanila. Pwede ka nilang ma-influensyahan doon sa kanilang magagandang gawain. At the same time, maging mudawin ka na rin o maging parati ka na rin doon sa kanilang mabubuting gawain. Nakuha mo ito sa kanila, natutunan mo ito sa kanila, at ginawa mo ito o kinuha mo ito bilang isa sa iyong mga katangian, na parating gumagawa ng mga bagay na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. At panatilingin mo ang iyong sarili kasama ng mga tumatawag sa kanilang Panginoon sa umaga at gabi, na ang ninanais nila ay ang kaniyang mukha o ang kaligayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinatayo nila ang mga gabi, gumagawa sila ng kinaluluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa umaga at gabi, para lamang sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala o dahil sa gusto nila makita ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kaniyang hardin. Ang next o ang sunod dyan ay ang al-iqtisadu fil ibadah. Ano nga ba ang al-iqtisadu fil ibadah? Wal ma'ana adamul isqali
على النفس بالأعمال تؤدي إلى المشقة المفضية إلى السامة والملل من العبادة وتركها وقد ثبت في صحيحين عن عائشة رضي الله عنها. طيب, sinabi niya dito ng maana o meaning ng al-iktisadu fil ibada is yung pagpapalayo o pagkawala ng kumbaga pagpapawala na doon sa pagpapahirap sa sarili. Kumbaga gagawin mo lang kung ano yung kaya mo. Magsisimula ka doon sa maliit, tapos papunta sa malaki. Kung ano lang yung kaya mo. Na hindi maihirapan yung sarili o hindi mangingibabaw sa iyo yung malal o yung excuses mo o kung yung katamaran mo na pwede mong igawa yung, kumbaga sa liit nito, pwede mong isagawa ng mudawama o pagpaparati. Ibig sabihin nito ay ang huwag pabigatin ng sarili sa mga gawain magdudulot ng labis na pagkapagod na kalaunan ay hahantong sa pag-asawa at pagbitiw sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. O gagawa ka ng alinman na kinaluluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala na naayon sa iyong kakayanan. Huwag kang gumawa ng mga gawain, hindi naman sa bawal. Pero para makuha mo yung shay o para maging mudawim ka doon sa isang shay, parati ka doon sa isang shay na yun na kung saan ang hangarin mo doon ay kalunguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon ka muna sa kaya ng iyong sarili na hindi hahantong sa pagkasawa. Kumbaga kapag ginawa mo ito is pagkasawa ka na agad. Kunyari, isang araw, tinayo mo yung Qiyamul Layl. Nagsambayang ka, simula after Isha hanggang Fajr. Kinalaunan, napagod ka. Kinalaunan, hindi mo na isinagawa, ulit. So magsimula ka doon sa maliit. Magsimula ka sa Salatul Witr muna. Doon. Tapos kapag napalaki mo na yun, kapag naging mudawim ka na doon sa Salatul Witr, tsaka mo na lang dagdagan. Ayan na sinasabi niya dito na al-iktisadu fil ibada. O pagpapawala ng bigat sa sarili sa mga gawain magdudulot ng kapaguran. Sinabi dito na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, adwamu tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Ano ang pinakagugusto o pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adwamuha wa in aqal. Yung mga maliliit na o yung mga shay na parating ginagawa ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga shay na parating ginagawa ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. O yung isinasagawa sa pamamagitan ng mudawama o pagpaparati o in aqal. Kahit paman ito ay maliit. Kumbaga mas gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga shay na ginagawa mo as mudawama o pagpaparati. Kahit paman gaano ito kaliit, is mas mahal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala o mas gugustuhin niya ito kesa doon sa mga gawain na malalaki ngunit isang beses mo lang gawin. Kumbaga, ginawa mo na isang beses, pinalimutan mo na. Nagsawa ka na. Mas mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala yung maliit as long as ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng mudawama o pagpaparati. Kagaya ng pagsasadaka, kahit pa man anong liit ng iyong pagsasadaka, is mas mamahalin nito ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay gagawin mo ng parati. Kunyari, ikaw, tapos second person, ikaw, nagsasadaka ka, maliit lang, ngunit parati. Tapos yung second person, o pangalawa, nagsadaka, ngunit isang beses lang. Walang mudawama. Pagkatapos nun, wala na. Mas mahal ng Allah subhanahu kahit man gaano kalaki yun. Kunyari, yung second person, mas malaki yung kanyang sadaka, hindi pa nangalahati yung sadaka mo sa sadaka niya, is mas mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung iyong ginagawa na sadaka, kahit pa man ito ay konti, as long as ito ay sinasagawa na mudawama o pagpaparati o parati kang nagbibigay ng sadaka.
At sinabi niya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iklafu min al-a'mali ma tutiqun. O doon kayo sa mga shay o ang gawin nyo na mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala o mga gawain is yung mga kaya nyo. Huwag kayong gumawa ng mga shay na magdudulot ng katamaran o pagkasawa. Pinakahuli dito, bago natin baggitin itong pinakahuli is may gusto lang ako idagdag doon sa panguna. Doon sa ma'rifatu samarat. Idadagdag natin dito is mas ma'rifatu al-fadail. Kasi isa rin sa paraan upang maitulak natin ang ating sarili doon sa mudawama o pagpaparati doon sa isang bagay na kung saan ang hangarin dito ay ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala ipagkilala doon sa mga kainaman nito. Kaya natin to idadagdag. Ang una, ang unang fadail o unang fadl ng mudawama ala ta'ah o unang kainaman ng pagpaparati doon sa paggawa ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala kagaya ng pagsasamba, pagdarasal. Annaha min sifati al-mu'minin al-jadin. Ito ay kabilang sa mga kaugalian ng mga mu'min na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sila ay sinasagawa nila ito na sila ay masikap. Ayun, masikap doon sa kanilang paggawa ng alinmang kinaluluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladina hum ala salatihim daimun. Sila yung mga taong itinatayo ang sambayang o pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala ng parati. Ay mudawimuna alaiha fi awqatiha bi syurutiha wa mukmalatiha. وليسوا كمن لا يفعلها أو يفعله وقتا دون وقت أو يفعله على وجه ناقص فالمداومة على الطاعة على أمس الصلاة من صفات عباد الله الموفقين. Sinabi niya dito na sinabi ni Sa'di rahimahullahu ta'ala sa ayat na ito, bilang paliwanag sa ayat nito ay sila yung mga taong mudawimuna alaiha. Sila yung mudawim doon sa pagsasagawa ng pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasagawa nito sa kaniyang mga oras, sa mga oras ng sambayang doon isasagawa, wa bisyurutiha doon sa kaniyang mga syurut o condition, wa mukmalatiha o kompleto, walaysu kaman la yaf'aluha aw yaf'aluha waqtan duna waqtin. Dito, nilabas niya dito na hindi kasama yung mga taong isinasagawa ang sambayang na ito na hindi kompleto o hindi kompleto yung kaniyang mga oras, yung condition, hindi ito isinasagawa. Hindi sila kasama doon sa binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaugalian o hindi sila kasama doon sa pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na ito o sa talata na ito. Aw yaf'aluha ala wajhin naqisin o sinasagawa ang pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala ala wajhi naqisin doon sa kulang na konteksto. Fal mudawamatu ala ta'ati at yung mudawama ala ta'a ra'suha as-salah o yung pinaka-pundasyon ng mudawama ala ta'a, pinaka-pundasyon ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala is yung pagsasagawa ng pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan ang unang kainaman ng gawain na ito. Mudawama ala ta'a, pagpaparati doon sa paggawa ng alinman na kinaluluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang kainaman dito is hiya wasiyatullahi azza wa jalla li khairi khalqi wa humul anbiya salawatu rabbina wa salamuhu alaihim. Ito ay isa sa mga gabay, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala o paano ba? Kabilang ito sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kabilang ito sa habilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang pinakamagandang mga alipin. At ang tinutukoy niya dito is yung kaniyang mga propeta. Sinabi dito, haythu jaa fil Qur'ani qawlu Isa alayhi salam wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
sinabi dito na sinabi sa aklat sa banal na Quran na ikinukwento ng Isa alayhi salam na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inutusan siya o hinabili na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang hinabili sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Hinabili na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta na si Isa alayhi salam sa mudawama doon sa pagbibigay ng zakah, tsaka doon sa pagsamba sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta na si Isa o si Jesus na kaniyang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay magbigay ng zakat hanggang siya ay nabubuhay. Doon sa part na sinabi niya dito na hanggang siya ay nabubuhay is ayun yung mudawama, magpaparati. Magbibigay si Isa alayhi salam ng zakat, tsaka magsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin niya ito as mudawama hanggang siya ay madatnan ng kamatayan. At hindi lang dyan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pinakamamahal na likha, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanya ring inutusan dito. Sinabi niya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang pinakamamahal na nilikha, iyong sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang datnan ka ng yakin. Ano ang yakin dito? Iyon ay ang kamatayan. Sinabi ni Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. O sinabi niya dito na, O Muhammad, sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala parati hanggang doon sa datnan ka ng kamatayan. Pangatlong kainaman ng gawain na ito o ang mudawama ala ta'a o pagpaparati sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, hiya ahabu al-a'mali ila Allah ta'ala. Ito ay ang pinakamagandang gawain na makakamtan mo dito ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Aisha radiyallahu anha, kinukwento niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره بالليل فيصلي فيه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال. Sinabi niya dito, kinikwento niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may banig ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan kaniyang ginagamit sa gabi upang magsambayang o samba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Parati niya itong ginagawa at kapag ka naman may araw, ito ay kanyang ginagamit, umuupo siya dito at kanyang inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. At nakita ito ng mga tao at kanilang ginaya. Ginaya nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gawain nito na araw-gabi ay inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa dumami sila. Tapos, napansin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqbala faqal. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, Ya ayyuhan nas, khudu min al-a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamullu hatta tamallu, wa inna habbal a'mali ila Allah ma dama wa inna qal. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na ito na, Hoy mga tao, kunin nyo yung mga gawain based doon sa inyong makakaya. O gawin nyo yung mga bagay na inyong makakaya. Huwag nyo gawin yung mga shay o mga bagay na hindi nyo kaya. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi magsasawa hanggat hindi kayo nagsasawa. Wa inna habbal a'mali ila Allah ma dama wa inna qal. Dito sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawain is yung mga gawain ay sinasagawa sa pamamagitan ng mudawama o pagpaparati. Palaging ginagawa ang shay na ito wa in aqal, kahit paman ito ay wa in qalla, kahit paman ito ay maliit. Kahit paman ito ay maliit, ngunit ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagpaparati o ang mudawama,
ito ay nagiging isang bagay na pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dinadag niya dito sa riwaya ni Abdul Wahhab As-Saqafi rahimahullahu ta'ala, kana alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha amilu amalan asbatu. Sinabi niya dito na yung pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag sila ay may ginawa na isang gawain, and of course, ito ay mga gawain na kinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, asbatu. Kumbaga, nagpaparati na sila doon. Once ginawa nila ng isang beses, parati na nila itong ginagawa. Sinusundan na nila ito ng isa pa. Ayan ang mga fadail o kainaman ng gawain na ito, na kung saan sa pamamagitan ng ating pagkilala dito ay mas maitutulak natin ang ating sarili doon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagkilala ng mga samara, mga bunga, mga ating mapapala doon sa gawain na yun, at yung kainaman ng gawain na yun. Sa pagkilala natin sa mga ito is mas maitutulak natin ang ating sarili doon sa gawain na yun. Kagaya na lang no? Binigay natin kanina na halimbawa ng pag-aayuno. Sa pamamagitan ng ating pagkilala sa pag-aayuno na ito, sa kanilang sa hikmah dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit ito inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang mapapala mo dito? Papasok ka sa Babu Ar-Rayyan. Isa ito sa pagpipilian ng mga mu'min na papasukan dahil sa kanilang gawain na pag-aayuno. Sa pamamagitan ng pagkilala mo dito at saka yung mga gawain na kumbaga Laylatul Qadr, napapaloob sa Ramadan, yung Laylatul Qadr, sa pamamagitan ng pagkilala mo dito o kung ano pa man dyan na sa pamamagitan ng iyong pagkilala doon sa fadail wa samarat, kainaman at bunga, mga makukuha mo doon sa isang shay, is mas maitutulak mo dito ang iyong sarili. Mas maitutulak mo ang iyong sarili doon sa paggawa ng alinman na kinalulugon ng Allah subhanahu wa ta'ala kung alam mo kung ano ang iyong mapapala. Naam. At pinakahuli na asbab is yung syempre ad-dua o panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay sa atin ang tawfiq o ibigay sa atin ang tawfiq na bigyan niya tayo ng katangian na mudawama ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Ipagdua natin, ipagdarasal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway mapasama tayo doon sa parating gumagawa ng alinman na kaniyang ikanalulugod. Sinabi niya pa dito na waqad asna Allah ta'ala 'ala ar-rasikhina fil 'ilmi bi annahum yaqulun. Sinabi niya dito na pinupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga rasikhuna fil 'ilm sa kanilang pagsabi na Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ito pwede natin kunin na dua, pwede natin pong i-take note na kung gusto natin yung sabat o mudawama doon sa isang shay na ginagawa natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, pwede natin kunin itong dua na ito, panalangin na ito. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinuri niya yung mga taong gumagawa ng dua na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. O aming Panginoon, sinabi ng mga rasikhuna fil 'ilm, o aming Panginoon, huwag mong lilihisin ang aming mga puso pagkatapos mong kami ay gabayan. At ipagkaloob mo sa amin ang habag mula sa iyo, tunay na ikaw ay tagapagkaloob. Isa pa dito ay ang dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sinabi niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kanya sinasabi, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar.
Itong dua na ito, pwede natin itong kunin na kung saan kung gusto natin na maparati doon sa isang ibada o paggawa ng kinaluluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala is kunin natin ang dua na ito. Parati natin bagyatin sa ating mga salawat o pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga dasal ang dua na ito. وهذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.